Great afternoon, everyone. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano yung mga saklaw or yung coverage nitong Republic Act number 9262 or an act defining violence against women and their children or BAUSI law. So, itong BAUSI law is pinaprotektahan nito yung mga babae at yung kanilang mga anak laban sa iba't ibang form ng violence or karahasan na matatapik natin dito laban sa na ginawa sa kanila ng kanilang asawa or kaya dating asawa nila or live-in partner or dating live-in partner o kahit na sinong may relasyon sa kanila. So we have here a scenario. So si Maria at si Juan is kasal sila. Tapos meron silang anak na si Joy at saka si Pedro. Itong si Juan, madalas niyang sinasaktan physically si Maria. Pinubugbog tapos sinasabihan ng kung ano-ano na degrading names niya and blaming her for her financial struggle, which is, yun nga, nakakapag-cause siya ng verbally abuse or verbal abuse. So, may consider natin siya as physical and psychological abuse dahil physical kasi nga nanununtok, ganyan, physically harm or any bodily or physical harm niya na ginagawa, pwede natin may consider na physical abuse or physical violence. And bakit naman psychological abuse? Dahil kahit anong act or kahit na anong ginagawa sa kanila is na nakakapag-cause ng mental or emotional suffering sa kanila. Dito nga dahil nga nagkaroon ng verbal abuse, nagkaroon ng epekto yun or ng impact sa emotional at sa pag-iisip ni Maria. Bukod doon, si Juan, sinasaktan din niya si Pedro at saka si Joy by hitting them with a belt. Tsaka sinasabihan din ng mga degrading na salita, which is yung useless daw din yan, which is nakakapag-cause siya ng emotional trauma dun sa mga bata. Na pwede din siya may consider as physical and psychological abuse under the BAUSI law. So, another one na scenario, instances is, si Juan din, pinipilit din niya si Maria na makipag-intercourse sa kanya kahit ayaw ni Maria. Tapos parang nagkakaroon ng pagdetret na sasaktan siya at saka yung mga anak niya kapag hindi pumayag. Minsan pa nga, hinahawakan ni Juan si Maria, yung kanyang asawa, sa mga private part in front of their children. Yung ganitong instances, may consider natin siya as sexual abuse or sexual violence. Yun nga kasi ayaw nga ni Maria or walang consent, may consider natin siya rape kahit kasal sila, sexual harassment, ganyan. And yung iba pa is pwedeng yung mga victims, ina-engage siya kahit na anong sexual activity. And yung prostituting niya, the woman or the child or children. And then, itong si Juan, nagiging financially dependent yung kanyang family. Kasi nga si Juan, ayaw niyang magtrabaho si Maria. Ayaw niyang palabas kasi sinasabi na housewife na lang daw, ganyan, mag-alaga na lang. So, ito si Maria is walang trabaho or unemployed siya. Tapos itong si Juan, he refuses to give money for household expenses. So, hindi na siya nagsusustento para sa household expenses. May consider naman natin ito sa economic abuse dahil nga may withdrawal of financial support and pero under the family law, kung kaya lang naman ng lalaki na magbigay ng financial support. Pero kung hindi natin kasi siya pwedeng sabihin economic abuse. For example, yung lalaki wala siyang trabaho. So, wala tayong maasahan na financial support na hihingin doon niya sa lalaki. Tapos, ayun, dinedeprive sa financial resources, pwede din under nito yung under na economic abuse. And sinisira yung mga ari-arian, ganyan. And kinokontrol din yung sariling pera ng mga
sarili mga properties ng mga biktima. So, syempre, para din masupport or magkaroon tayo ng mga strong and valid na ipapakita in case na magsampa ng kaso si Maria, ito naman yung susunod na scenario. So, sa scenario na to, si Miss Rivera, siya yung teacher ni Joy. And then, si Miss Rivera is sobrang concerned na kasi si Joy dahil na student niya yun and then malapit din siya dun sa bata. So, parang ipinagtanong niya sa mga neighborhood nila, Juan, nila Maria, kung ano ba yung nangyayari kay Joy. Si Mrs. Cruz, siya naman yung neighbor nila Joy. So, sinasabi nga ng Mrs. Cruz na minsan narinig niya na may mga naghihiyawan, tapos kapag lumalabas si Joy, and then yung kapatid ni Joy, nakikita din niya na merong mga bruises, may mga pasa sa katawan. And then, si Miss Rivera nga kasi dahil na concern siya, so gusto lang din niya na magkaroon ng valid na reason para pag nagsampa nga ng kaso is maging strong yung kaso na yun and then mapansin tayo ng batas. So, nag-take siya ng action. So, yung action na ginawa niya is parang nag-survey siya kung kamusta ba si Joy, kamusta ba yung family niya, kung okay ba yung family niya, or what. And then, when it comes to public offense or public crime, sinasabi dito sa unang bullet na offended party, syempre sila Joy, yung parent, yung mother na rather, tas yung parents or guardians, sila yung mga may involved kumbaga sa kaso. Collateral relatives, ito naman yung mga relatives na nasa earlier than possible, o kaya naman yung mga neighbors na kapasok din dito na concerned din sa mga bata. Social workers of DSWD or LGUs para maproteksyonan si Joy and then yung mother niya kasi masusuportahan sila ng mga DSWD lalo na kung hindi naman talaga kaya maproteksyonan din yung mother ni Joy, yung mga si Joy tsaka yung kapatid niya. Pwede silang saluhin ng DSWD. And then yung mga police officers, syempre kapag ka nagsumbong na si Maria, yung nanay nila, pagka pinamunahan niya at nagsabi siya sa mga police, magiging involved din sila. Also, yung punong barangay or barangay kagawad, and then lawyer, counselor, therapist, or healthcare provider na makakapag-protect din sa kanila or makakatulong sa kanila when it comes to this, these rights, these human rights, and then at least two concerned responsible citizens. And dito, medyo papasok na talaga dito si Mrs. Cruz at si Miss Rivera. Dahil sila din yung parang concerned sa dalawang bata, especially kay Joy. Kaya sila yung responsible citizens na para magiging witness ng kaso. And then, application naman ng RA 9262, they can file a case under Republic Act 9262 for physical abuse against both her and her children. So, syempre nga, diba, yung tatay na nila Joy, ay sinasaktan sila, hindi lang yung mother niya, pati yung mga bata. So, pwede sila magsampa ng physical abuse physically. And when it comes to emotionally naman or sa psychological abuse, dito na pumapasok din yun. Dahil nga kung ano yung sinasabi ng tatay nila kala Joy, yung mga verbal and emotional harm na stupid, useless, ganyan. So, dito sila papasok sa nakaso. And then yung economic abuse, withholding financial support, yun nga, yung gaya na sinabi ni Regine kanina, kung wala naman talagang kakayahan na support ng tatay nila, yung family niya, hindi rin naman natin sila pwedeng pilitin. Pero makikita ng batas yun. Pero yun nga na meron naman talagang magandang sahod din yung tatay at hino-hold lang talaga at gusto lang na maging housewife lang din si Maria. So parang hino-hold niya yung kahit yung sariling pera ni Maria para na magipit sila lalo. And then sexual abuse, yun nga, yung pagpagpilit na pag-intercourse, o kaya naman yun nga, yung inaabuso siya, yung inaabuso yung pagkababae niya. And then, barangay protection order or yung BPO na tinatawag natin. So dito kasi sa part na to, kapag ka nagsumbong ka sa barangay hall nyo, meron kang 15 days and hindi siya na-extend. Yung 15 days naman na yun, doon mo i-monitor din ang punong barangay or ng mismo barangay hall kung meron bang changes, kung meron bang pagbabago. And then dito naman na biglang papasok si temporary protection order or yung sa meron tayong tinatawag na bladder, kung alam nyo yun. 30 days naman yun.
The rights of the victims. Una, di ba, dito, to be treated with respect and dignity. Kasi, lahat naman tayo mayroong karapatan, mayroon tayong dapat na dignidad, mayroon tayong dapat protection lahat. Individual yun. And then, legal assistance. Dito naman yung support na ng legally, pwedeng yung support ng kumuha sila, for example, ng lawyer, ganyan, tapos inayos yung kaso nila. Kung hindi naman kaya talaga ng lawyer, ng private lawyer, meron naman nga tayong tinatawag na PAW or yung mga public lawyer na meron tayo na wala talagang bayad pero nagsaserve sa atin. Support services from DSWD and local government. So, di ba, inohold nga sila economic speaking ng father nila, ng asawa ni Maria. So, dito, si DSWD, kung makukulong talaga yung tatay ni Joy, pwede sila dito i-hold ni DSWD, pwede silang alagaan, pwede silang supportahan when it comes to their basic needs, like yung mga food necessities, gano'n. And then, protection order without payment of court fees. So, dito nga, yung magkakaroon din naman talaga sila ng protection even though hindi sila kumuha privately ng magpo-protect sa kanila. Kasi nga, meron tayong mga public authority dyan na pwede tayong lumapit sa government, and then sila na mismo magpo-provide sa atin ng protection and ng mga step-by-step din or ng mga things na kakailanganin natin para may laban yung case. And then dito naman tayo sa penalties. Sa penalties, meron nga tayong tinatawag na imprisonment and will be obliged to pay 100,000 and 300,000 pesos. So kung gusto niyang makalaya talaga, yun yung magiging bail niya. Pero makukulong talaga siya dahil nga bukod sa physical abuse, meron pang sexual, meron pang economic, at marami pang iba, psychological. The length of imprisonment depends on the gravity of the crime. So, base dito sa scenario na ibinigay namin, and parang yung crime na ginawa na isunod-sunod, siguro malaki din yung tendency na matatagal siya na nakakulong. And the offender obliged to undergo psychological counseling or psychiatric treatment. So, syempre, kahit hindi naman ipahalata ng mga offenders na hindi sila naapektuhan sa mga ganong nangyari sa kanila, meron pa rin trauma yun, lalo na sa mga bata. Dahil according nga sa scenario, sila Joy at ang kapatid niya 7 years old lang. So, ibig sabihin nun, yung isip din nila baka maapektuhan or magkaroon din sila ng mga negative thinking or magkaroon sila ng problema when it comes to their environment. That's why, kahit yung mother din niya, kailangan din nila kumaten sa mga ganitong therapies para din ma-protectionan din sila mismo and para din maging maayos na yung flow din ng buhay nila. And then, being drunk or under the influence of prohibited drugs cannot be taken as an excuse for committing causes. So, wala talagang reason para din magkaroon yung isang tao ng dahilan para ma-violate yung rights ng isang kababaihan or ng isang tao. Hindi man yan nakainom ka man,